Bueno, nasa kabilang linya ho ang ating pong makakasama dito ho sa ating pong nagpapatuloy na Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Alright mga kabombo, sa kabilang linya ho, yung ating pong makakasama si Sir Edmond Chavez, ang ating pong Bombo International Correspondent mula ho dyan sa bansang Hungary. So Sir, magandang umaga ho, pagbati ho mula ho dito sa himpilan ng Bombo Radyo Naga. Bombo Rami Dominguez ho, yung ayo pong makakausap. Siguro po pagbati po sa ating pong mga viewers and listeners. Hello po, magandang umaga po sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. At ngayon po na imbitahan po tayo ng Bombo Radio at masaya po ako na naimbitahan po ako para mag-share po ng mga knowledge about dito po sa Hungary po. Alright, Sir Edmond. Sir, maitanong ho natin, paano yung pagbati ng Merry Christmas sa lingwahe po dyan sa Hungary? Ang pagbati po ng Merry Christmas is Boldog Kuracyon po. Alright po. Sa ibang-iba po pala, dito ho sa Pilipinas, yung maligayang Pasko. So Sir, maitanong natin, saan po kayo dyan, particularly sa Hungary? At ilang taon na po kayo nag-i-stay? Kayo ho ba? Nagtatrabaho? Or dyan po kayo nakatira na ho? Bali po, magto 2 years na po on next year po, January 2. Then, nagtatrabaho po ako dito sa factory worker. Then, nakatira po ako sa probinsya po, sa Morakos, Magoc, province area po ng Hungary po, dito sa Hungary. Alright. So Sir, paano po ipinagdidiriwang yung Pasko dyan sa Hungary? Ito ho ba katulad po dito sa Pilipinas? Yung Pasko po ng Hungary tsaka Pilipinas, ang laki po ng pinagkaiba. Kasi, sa kanila po, during December 24, same sa atin din, kumakain sila kasama din ang pamilya, exclusive family lang. Pero depende sa setup, pero usually pamilya talaga din. December 25 to 26, pwede silang pumunta sa relatives nila para mag-celebrate, then sa mga kaibigan, ganun po. Alright, Sir. Since naibanggit nyo po yung mga handaan, Sir, any specific food na inihahanda ho o makikita tuwing Pasko lang? Tuwing Pasko, usually yung girlfriend ko nakausap ko kasi yung girlfriend ko rin po is Hungarian. So, hindi ko lang alam yung word ng yung term nila. Pero yung hinahanda po nila, pinaka-importante po sa lahat yung fish soup po. Yun yung pinaka-importante sa kanila kasi sa isip nila po, sabi nila na parang nagdadala po yan ng swerte. Then, meron din sila natawag na red wine. Yan. Then, meron din pong cabbage na sa parang karne po siya, tas binalutan po ng cabbage. Yun po. Pero hindi ko po alam yung pangalan sa Hungarian kasi mahirap po kasi ang pronunciation. Ganun. Alright, Sir. Since dito, Sir, sa Pilipinas and ngayong araw, well, kaninang madaling araw, nag-start po yung ating pong simbang gabi, which is ginagawa po 9 days before nga ho itong ating pong pag-celebrate ng Christmas. Diyan po ba, uso po ba sa Hungary, ito pong simbang gabi? Dito po wala pong ganyan. Sa Hungary, wala pong ganyan. Pero sa Hungary naman po, yung usually sa majority sa mga tao dito, Katoliko po sila, pero wala po silang simbang gabi. Alright po. So, about Sir, ito pong ating pong mga makikitang mga Christmas decoration or parties tuwing Christmas season. Kasi Sir, dito ho sa Pilipinas, pagpasok pa lang ng Vermont, September, meron na ho agad-agad, makikita ho tayo ng mga decoration. And of course, pag sapit ho ng December, meron na ho tayong mga year-end party or mga Christmas party. Kumusta po dyan? Dito naman sa kanila po, nagde-decorate din sila. Yung decorations naman nila bongga din po. Usually may
sa labas ng bahay nila, naglalagay silang Christmas lights, projector, tapos mga gano'n po. Then about sa may Christmas party din po sila pero 'di lang po kagaya ng Pilipinas na bongga po. Mas para sa'kin po as OFW dito po sa Pilipinas, o sa OFW na galing sa Pilipinas, ito trabaho sa Hungary, mas masaya pa rin po sa Pilipinas. Kasi dito po kasi tahimik po kasi. Mm. Alright, sir. So, may mga sikat pong pasyalan na talagang binibisita tuwing Christmas season po dyan sa Hungary. Meron po, pinakasikat po na tuwing Christmas po, sa Fashion Street. So matatagpuan po siya sa Budapest, sa city mismo. Then marami po do'n, kumpleto po. Meron pong para po siyang market. Marami po pagkain, mga paninda na mga usually po mga pagkain din, mga mga clothing, Mm. gano'n po. Then ang pangalawa po dun sa harapan po ng simbahan may simbahan po kasi ditong maraming Pilipino ang nagsisimba kasi may English mass po, Mm. Saint Stephen Basilica. Then sa labas po ng simbahan, yun po may mga pagkain na tinitinda sila, then mix na po siya. Alright po. Sir Edmond, paano po mag-celebrate ng Pasko yung ating pong mga Filipino community po dyan sa Hungary? Or ikaw lang po ba nag-celebrate or nakikipag-communicate ka po sa mga kapwa po natin, mga Filipino na nandyan po? Ang kagandahan po dito kasi dito sa Hungary po, may grupo po dito ng Pilipino na nag-o-organize po na magtitipon-tipon like during Christmas yung mga Pilipino. Like sa akin po, in-invite po ako nila nung December 13 na sana pumunta daw ako do'n para mag-vlog din sa sa Christmas party nila. Pero sad to say po, hindi po lahat ng Pilipino makakapunta kasi may trabaho po. Conflict po siya sa schedule. Pero sa amin din naman, sa amin may Christmas party din ako kasama yung mga colleague ko na mga Pilipino. Sa amin din, masaya din naman po. Alright, sir. So ano po yung nami-miss niyo po dito tuwing Pasko dito po sa Pilipinas? As you mentioned kanina na ibang-iba yung celebration po dyan, kumparar po dito sa Pilipinas. Sa akin po yung nami-miss ko po talaga yung vibe. Kasi iba po talaga yung vibe ng Pasko sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, pag tuwing Pasko, may maririnig ka yung mga sa kapitbahay mo nagpapatugtog ng mga Christmas songs, may mga bata na pumupunta sa bahay-bahay, kumakanta, gano'n po. Sa malls, maraming decorations, may mga pa-contest. Pero dito po kasi sa Hungary, yung lugar po kasi nila dito tahimik. Ayaw po ng mga Hungarian ang maiingay. Pero yung mga Pilipino po dito maiingay po. Pero goods naman. Then yun lang po, wala silang masyadong event pag Christmas. Hindi kagaya po sa Pilipinas na sa mga malls may mga pumupuntang artista, may mga ganyan. Dito po sa Hungary wala pong ganyan eh. Usually po dito yung mga tao nasa bahay lang po, tas tahimik po. Ayaw po nila ng maiingay. Ganun po. Alright, sir. So sir, regarding sa exchange gift, meron din po ba dyan sa Hungary? Uso din po ba? Or mga kapwa Filipino lang po yung nagkakaroon ng mga exchange gift po? Sa amin po, meron po kami exchange gift. Kasi nung Sabado po, December 13 party po namin. Pero ang exchange gift po, sa amin, hindi po lahat sa department lang po namin. Hindi po siya kagaya sa Pilipinas na lahat ng empleyado mag-exchange gift tayo by department lang po. Then sa kanila po, hindi po siya like ito yung araw na exchange gift. Diretso bigay lang po. Wala pong parlor games. Walang spirit po. Ganun sila exchange gift po, Christmas party nila. Alright, sir. So sir, ngayon pong darating ang Pasko, ano po ba yung ating Christmas wish? Yung wish ko lang po is good health lang po sa akin, tsaka yung sa mga taong minamahal ko po, especially po sa pamilya. Then, lahat na Pilipino na nagtatrabaho dito sa Hungary na
kalusugan lang po talaga kasi yun po yung puhunan namin, kalusugan. Lalo na't malayo po kami sa pamilya, yun lang po, good health lang po sa lahat. Alright, sir. So, yan ho, mensahe na lang po ninyo. Baka may gusto kang paabutan ng mensahe, pamilya, kababayan po natin. And anything you can share po dito ho sa ating pong pag-uusap. Shoutout po sa mama ko po shoutout po sa mga taga Davao City. Shoutout po sa mama ko na si Tess Albaran, yung papa ko si Maximo, yung kapatid ko na si Wimfall, si Roy, tsaka si Rinaldo. And I would like to shout out also to my girlfriend, that is my girlfriend is Hungarian also, so I would like to shout out Julia and my friend here, my colleagues, Richard, Judith, Regina, and Kuya Del, and to the Archie and Mark Renzo, tsaka ano ba yung nakalimutan ko? Si Bonsoy po. Yun lang po. Marami pong salamat po sa pag-interview sa akin ngayon. Masaya po ako na interview niyo po ako. Alright po, Sir Edmond. Siyempre, Sir Edmond, bago po natin na tapusin ito pong interview, mula ho dyan sa bansang Hungary, pwede ho natin na sabihin yung aming pong pangmalakasang battle cry na Basta Radyo, Bombo. Basta Radyo, Bombo. Alright, sir. Thank you so much po and in advance, Sige po. Merry Christmas. Ingat po kayo dyan and good luck ho. Merry Christmas po and thank you po. God bless. Alright.